Mia, anong mga serbisyo ba ang ginagawa ng DSWD para masuportahan ang mga mag-aaral na ngayon ay nasa evacuation centers pa rin? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bukod nga sa alternative learning activities gaya ng play therapy, blended learning modality ay nagsasagawa din ng Department of Social Welfare and Development ng tutoring services at coaching services para sa mga estudyante. Sa huling tala ng DSWD, nasa higit 1,600 na mga school-aged children o yung mga estudyante na nasa edad 6 hanggang 12 taong gulang ang nananatili pa sa mga evacuation center na nasa paligid ng Mount Canlaon. Kaugnay ng isinasagawang play therapy, nagsasagawa din ang ahensya ng psychosocial first aid para sa mga nakararanas o makararanas ng anxiety at trauma dulot ng nasabing natural disaster upang mabigyan ng karampatang tulong ang mga apektado. Kung kinakailangan ng expert medical attention, rini-refer din naman po natin sa mga partners natin sa Department of Health or other private organizations. Ayon pa kay Assistant Secretary Dumlao, maganda ang dulot ng mga isinasagawang activities para sa mga bata upang ma-divert ang isip ng mga ito sa pagiging positibo at pagiging produktibo sa kabila ng hirap ng sitwasyon sa naging pagputok ng kanlaon at patuloy na pag-aalburoto nito. So yung mga isinasagawa natin na mga alternative learning modalities, the play therapies, and other similar activities are really meant to make them more active and focus on yung pong mga mechanisms that could help them despite nga the fact that they are displaced at wala po sa kanilang mga tahanan at hindi ginagawa yung mga regular nilang activities para makatulong po no, na i-restore yung kanila ding normal psychosocial functioning. Sa kasalukuyan, ayon sa DSWD ay wala pa namang naitatalang report na nakaranas ng matinding anxiety o trauma sa mga week. At tiniyak nito ang patuloy na suporta sa mga estudyante sa tulong ng mga deployed na social workers sa area. Ella, sa kasalukuyan ay sinisiguro naman ng DSWD na napangangalagaan ng maayos ang mga vulnerable sector gaya ng matatanda at lalo na ang mga buntis, gayon din ang mga lactating mothers sa evacuation center. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo.